Maagang nagtungo sa bayan ng mag-ina upang mamili sa palengke. Hinatid sila ni Aming sa daungan. Esther, nga pala, bilhan mo rin ako ng fishing hook, mga 5 piraso lang. Sige, mauna na kami. Mag-iingat kayo at bilisan ninyo habang hindi pa maalon. Bagamat laking isla ay takot na takot pa din sila na sa alon. Tila bagang hindi pa rin ito sanay sa hampas ng alon sa kanilang paligid. Kaya isa rin yan sa mga rason kung bakit ayaw niyang maligo sa dagat. At higit sa lahat, ayaw ng kanyang mga magulang na maligo siya sa hindi malamang kadahilanan. Nak, unahin muna natin yung pinapabili ng itay mo. Tumango lamang ito at agad na nagtungo ang mag-ina sa tindahan ng mga fishing supplies. Nasa tapat lang din ito ng palengke kaya hindi na sila mahirapan sa paglalakad. At syempre vlogging is life para kay Lana. Kaya habang naglalakad sila ay pasimple itong kumukuha ng mga video clips para sa kanyang gagawing voice over mamaya. Mga ilang sandali nga lang ay dumating na sila at nagsimula na ngang mamili si Esther. At upang ma-update ang kanyang mga followers ukol sa kanyang ginagawa ngayong araw ay hindi pwedeng hindi niya bidyuhan ang loob ng tindahang ito na kung saan napakaraming paninda. Ngunit naudlot ang kanyang ginagawa na biglang may mukhang humarang sa kanyang kamera. Mukha ng isang matipuno at gwapong lalaki. Sobra siyang nagulat at kumukuti-kutitap ang kanyang paningin. Dahan-dahan niyang inalis ang cellphone at bumungad sa kanya ang nakangiting binata. Ngiting hindi natutuwa sa kanyang inasta. Tinuro sa kanya ang signage na nakapaskil sa paligid na ang nakasulat ay no photos or video allowed. Matapos basahin nila na inapahiya siya ng konti. Masama ang tingin sa kanya ng binata. Pero dahil matari din siya ay hindi pwedeng hindi niya ito patulan. Watch out next time. Akma na sana itong aalis ng biglang, "Why? Who do you think you are?" Wika ni Lana at sinabayan ng pilyong ngiti. Huminto ito at sinagot siya, "Leandro San Pedro, owner of this store." Mas lalo tuloy siyang nanghina sa sobrang hiya. Hindi siya mapakali sa loob. Kaya sa labas na lang niya hinintay ang kanyang inay. Si Leandro San Pedro ay isang businessman, isang surfer at hobby rin niya ang lumaot upang manghuli ng isda, pampalipas oras lang. Nag-iisang anak ng isang single mother na isa ring negosyante na nakabase sa Canada. Lumaki siyang independente, malakas ang loob at handang sumabay sa alon ng buhay. Kaya kahit bigo siya sa pag-ibig ngayon ay pilit siyang bumabangon. Dahil wala naman siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili lamang. At dahil nga namulat siya sa kalakaran ng negosyo, ay sa edad na 20 anyos ay isa na siyang ganap na negosyante. Matapos niyang palaguin ang unang tindahan na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang mami noon. At sa edad niya ngayon na 29 ay meron na siyang 5 branch ng LSP Fishing Supply na patuloy na nagsiservisyo sa mga mangingisda sa kalapit bayan ng Lapu-Lapu. Matapos maimbiyar na kay Lana ay kinuha niya ang kanyang cellphone upang i-charge, ngunit ayaw itong gumana. Nasira ang kanyang charger, kaya na bad trip ulit ang binata. "Oh, bakit naging Biyernes Santo yung mukha mo, Lana?" Ani Esther na kalalabas lamang sa tindahan. Naabutan niya na kasimangot ang anak, naanimuti na ngayon ang gamit, napabuntong hiningan na lamang ang dalaga. "Punta na tayo sa palengke, bilisan lang natin baka naiinip na ang iyong itay sa pantalan." At matapos nga nilang mabili lahat ng mga kailangan nila sa bahay ay pinagbigyan na siya ni Esther sa kanyang gusto, ang bumili ng tripod. Tuwang-tuwa naman si Lana dahil hindi na siya mahirapang maghawak ng cellphone kapag siya magsushooting. "Salamat po, Nay, balik po ako kaagad." "Umayos ka, dalian mo ha?" Pagpasok niya sa tindahan ay agad siyang dinumog ng kanyang mga taga-suporta. Todo selfie ang mga ito sa kanya. Halos lahat kasi ng mga followers niya ay mga kabataan. Marami kasing customer ang store na ito. Gawa nga na nag-iisa lamang ito sa kanilang bayan. Kaya dito nagpang-abot halos lahat ng mga kabataan. Knowing Gen Z na babad sa social media. Kaya kapag may sira ang cellphone ay agad na ipapaayos. Aside kasi sa cellphone accessories ay meron din silang cellphone repair. Natutuwa naman siya dahil ito yung mga eksenang gusto niya. Feeling niya sikat na siya kapag may nagpapapicture sa kanya. Nagkaroon rin siya ng time na makadaldalan ang mga ito. "Ang ganda-ganda mo pala talaga sa personal, Lana. Sabi sa'yo, girly, at ang kinis pa niya." "Oo nga, grabe. Idol na idol ko po kayo. Alam mo ba, halos lahat mga kaklase ko ay nakafollow sa'yo kasi sinabihan ko sila." Sunod-sunod ang papuri na kanyang natatanggap galing sa kanyang mga taga-suporta na mas lalo nagpapaboost ng kanyang self-confidence. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masaya ako na na-meet ko kayo dito, unexpectedly." "Nako, expected mo na dapat yan dahil sobrang sikat ka na talaga." "Oo nga, at mas lalo ka pang sisikat kung maipapakita mo na totoong may sirena sa isla ninyo." "Oo nga, tiyak na dadami ang followers mo, Lana." "Yes, aabot yan ng 1,000,000. Nabigla si Lana sa kanilang mga sinasabi, pero hindi naman mahirap para sa kanya ang subukan niyon dahil lahat naman ng mga tao sa kanilang isla ay talagang naniniwalang may sirena nga roon. "What? Totoo kayo? Mas sisikat pa ako kapag mapapatunayan kong may sirena sa aming isla?" "Oo naman." Nagtaka si Leandro kung anong kaguluhan ang nangyayari sa loob ng store, pero hindi niya ito pinansin at tumiretso sa pagpili ng charger. Hindi rin kasi niya nakita si Lana dahil napalibutan ito ng mga tao, ngunit hindi niya mapigilang makiosyoso. Kuya, ano pong meron dyan?" Tanong niya sa tindero.
Hindi ko po alam sir, pero sa narinig ko, sikat raw yan sa social media. Lana raw ang pangalan. Ah, okay. Thank you po. Maya-maya pa nagsialisan na rin ng mga tao. Tumahimik ang paligid, nakahinga na siya ng maluwag at inumpisahan na niya pagpili ng maganda at matibay na tripod. At doon na siya nakilala ni Leandro. Naaaninag ng binata ang kanyang malasirenang ganda, pero hindi pa rin iyon sapat upang mabihag ng dalaga ang kanyang puso. Matapos makapili ng magandang tripod ay pumunta na sila na sa counter upang magbayad. At dahil abala siya sa pagkuha ng pera sa kanyang wallet, ay hindi niya namalayang katabi na pala niya yung lalaking tinarayan niya kanina. Nakatitig lamang ito sa kanya. At hindi nagtagal ay napansin na din niya ito. Lumaki ang bilog ng kanyang mga mata. Talaga nga namang maliit lang kanilang bayan. Napansin rin niyang nakafocus ang binata sa kanyang cellphone na siyang nagpainit ng kanyang ulo. Why? Don't tell me sa'yo din to. Tinaasan niya ito ng kilay. Ngumingisi na pailing-iling na lamang si Leandro. Pagkatapos ay umalis. Di wow, literal na Maginoo pero medyo bastos. Naiinis na saad niya. Nagulat tuloy ang tindero. Sorry po. Pagdating niya sa kanyang tindahan ay agad na nag-charge si Leandro. Binuksan niya ang Facebook at nakita niyang tunay ngang sikat ang dalaga. Nasaan na ba kasi yung batang yun ang tagal-tagal? Humanda talaga sa akin yun. Ani Esther na pinagpapawisan na kahihintay kay Lana sa maiskinita. Hindi rin naman kasi niya pwedeng sunduin ang dalaga dahil marami siyang dala. Hala, ang inay! Dali-dali siyang tumakbo. Miss, sukli mo! Keep the change!